First day of school, kaya ito yung naisipan kong ipabaon sa mga bagets. Dahil first day na ng klase, kaya ito, 4:30 AM ng umaga ako gumising. Hindi tayo pwedeng malate mga mi. Charis. Pagkagising ko nga ngayong umaga, abay nag-init agad ako ng tubig. Habang hinihintay ko nga uminit yung tubig, eto na nga, nire-ready ko na nga yung lunchbox ng mga bagets. Ito pa nga ba mga mi, abay coffee now, ngarag later, charis. Habang pinapalamig ko nga yung coffee kumare, abay magsaing muna tayo ng kanin para pang breakfast at pang baon na rin ng mga bagets. O diba, nag-init pa ako ng tubig. Tapos hinihintay ko lang palang lumamig yung kape ko, Luluto nga pala ako ng tortang talong mga mi. Wala tayong magagawa dahil request ng mga bagets yan. Favorite kasi nila. Bago kasi kami natulog kagabi mga mi, abay tinanong ko muna yung mga bagets ko kung ano ba yung gusto nilang baunin pang lunch. Ang una kaagad nilang sinagot sa akin mga mi, kung ano ba daw yung mga available ko na lulutuin this week. Sabi ko naman marami silang choices. Meron namang spam, chicken nuggets, longganisa, hotdog. Kung gusto nila mag-i-effort pa akong magtutortang talong. Aba ang gulat ko naman, akala ko naman spam yung papaluto nila. Usual, yung tortang talong talaga ang pinili at saka hotdog. Charis. Yung back nga pala dito sa ginagawa ko mga mare, ay ito nga si Kuya Kel ang unang nagising. Hindi naman masyadong halata na masyado siyang excited sa pagpasok sa school. 5 AM mga mare, gising na si Kuya Kel at nandun na nga ako sa kusina. Naabutan niya nga ako dong busy sa pagluluto. Kaya sabi ko sa kanya mag-shower na siya at bibihisan ko na lang siya after. Ano pa nga ba? Di syempre multitasking ang mama niyo. Yun na nga, pagkatapos niya mag-shower, tinawag niya na ako at magpapabihis na siya. O diba? Kaya ayun, tinigil ko muna yung pagluluto ko. Kaya ayun, tapos ko naman siyang bihisan, balik na naman tayo dito sa pagluluto mga mi. Mabuti na lang mga mi at hindi maselan yung mga anak ko sa ulam. Kaya minsan hindi ko maiwasan na maisip, tama lang ang desisyon ko na maging full-time mom dahil natututukan ko yung pagpapalaki ko sa mga bata. Dahil real talk tayo mga mi, iba talaga pag ang nanay mismo ang mag-aalaga at magpapalaki sa mga bata. Dahil ibang klase yung nabibigay nating pagmamahal, pag-aaruga at pagdidisiplina sa mga anak natin. Yun ay isang opinion ko lang naman mi bilang isang nanay. Alam ko naman na may kanya-kanya tayong choice sa buhay. Iba-iba din yung mga desisyon natin sa buhay at iba-iba din yung sitwasyon natin. Kaya isa lang masasabi ko mga mi, kudos sa lahat ng mga nanay. Mapa full-time maman yan, single mom, working mom, lalong-lalo na yung mga nanay na ng ibang bansa para mabigyan lang ng magandang buhay yung mga anak. Saludo ako sa inyong lahat. Aminin na natin na iba talaga yung pagsasakripisyo at pagmamahal ng isang ina. Walang katumbas yan, promise. At syempre, kasama na ako dyan, si mama siya. Charot. Tuwing back nga pala dito sa ginagawa ko mga mi, may pa-request yung panganay ko, si Kuya Sian. Gusto daw niya ng cheeseburger. Yan daw yung merienda niya mamaya sa school. Syempre, dahil masunuring nanay tayo, charot. Ibigay natin yung gusto ng mga anak natin, charis. Sa mga hindi nga pala nakakaalam mga min, dati nga pala akong may snack house. Yes mga min, may small business naman ako noon bago mag-pandemic. Dati nga pala akong may snack house kaya alam ko paano gumawa ng cheeseburger. Pero alam ko naman yan min, ang madali lang naman niyang lutuin. Diyos ko, mayo marimar. Ayan na nga at tapos na nga silang mag-breakfast ni Kuya Sian. Nagre-ready na rin sila ni Kuya Kel. Dahil ihahatid ko na nga sila sa school. Kung nagtataka kayo mga mi, bakit dalawa lang sila? Kasi nga, 11:30 pa naman yung pasok ni Bunso. Si Kuya Kel at saka si Kuya Sian naman ay dapat 7 AM ay nasa school na sila mga mi. Natatawa talaga ako dyan mga mi dahil ang mukha ni Bunso dyan, antok na antok pa, kawawa naman. Akala tuloy ni Bunso ay papasok na siya sa school, wala pa nga daw siyang ligo, charis. Ayan na nga, hinihintay ko na nga si Kuya Sian, abay big boy na talaga yung panganay ko, charot. At eto na nga, nasa labas na kami ng school, pero naglalakad na lang kami dyan mga mi dahil sobrang traffic talaga. Iniwan na lang namin yung sasakyan namin dun sa pinakamalayo lang sa school. Kaya ito, umagang-umaga, abay naglalakad kami papunta. Diyos meyo marimar, ang pagod ko talaga nito mamaya, promise. Ayan na nga si Kuya Kel, sabi ko nga sa kanya, mauna na siya at kukuhanan ko siya ng video. Sa mga oras na yan mga mi, abay nag-aalanganin pa siyang pumasok at nahihiya nga. Nakita kong may parents namang pumasok sa room. Syempre, pumasok na din ang mama nyo, bida-bida din. Diyos meyo marimar. Paalam na nga ako kay Kuya Kel dahil ihahatid ko pa si Kuya Sian nga sa room niya. O diba, ang big boy na nga ng anak ko, abay hinahatid pa ng mama niya sa room. Diyos meyo marimar. Kung yung ibang mga anak mga mi, abay hindi na nagpapahatid, abay ibahin nyo ang pamilya namin, charis. Hindi pwede sa akin yan mga mi, nasasabihan ako ng anak ko na wag nang ihatid, ako na lang. Sinabi ko sa mga anak ko na ihahatid ko sila, ay wala silang magawa, charot. Ayan at flag ceremony na nga mga mi. Syempre hinintay ko talagang matapos yan dahil ihahatid ko nga yung anak ko sa room niya, charot. Pagkatapos naman ng flag ceremony mga mi, abay pumunta na nga kami dun sa room niya. At ayan na naman ang mama nyo, pala desisyon na naman. Sabi ko sa anak ko, abay sa harap ka umupo. Syempre wala na namang nagawa si Kuya Sian dahil ng mama niyang nasunod. Dali-dali na rin naman akong bumalik dyan mga mi dahil nga naiwan nga si Bunso sa sasakyan. Pero hindi ko pa rin mapigilan mga mi, abay sinilip ko si Kuya Kel. Hindi alam ni Kuya Kel mga mi na nandyan lang pala ako sa bintana at kinukuhanan ko siya ng video. Yun lang for today's video. Thank you for watching. See you in our next vlog. Annyeong!